Amen. Can we give God the praise? Palakpakan lang natin ang Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon. Alam niyo po, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin. Kaya we give praise and honor to Him. So today, welcome po sa gawain ng Diyos. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating pong online service. And Merry Christmas once again. Advance Merry Christmas sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Sarap mag-worship sa Panginoon. Ang sarap na sumamba sa Kanya, na nagbibigay ng honor and glory sa Kanya. Praise the Lord. Amen. Mamaya magkakaroon tayo ng Christmas party at magpipresent ang bawat isa, no? Yung may kasama sa group presentation later yon. But today we will continue to our series of messages about the Covenant Christmas. Christmas is the fulfillment of the covenant of God. Yung promise ni Lord nagkaroon ng kaganapan po sa atin. At ngayong umaga, mag-share po ako sa inyo ng salita ng Panginoon na magdadala po sa atin sa isang totoo at mataas na pagsamba. Kasi mayroong mga taong ginamit ng Diyos upang maibigay nila sa Diyos ang mataas na pagsamba. Ang mataas na pag-recognize at pagkilala sa Panginoon. So ngayong umaga, ako po'y mangungusap sa paksang the highest form of worship. Isang mataas na uri o antas ng pagsamba. Ang pagsamba mo ba sa Diyos ngayong umaga ay sakto lang? Narinig ko yun eh. Sakto lang ba ang pagsamba mo? O ito ay isang mataas na pagkilala? Pag-recognize, pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos, sapagkat lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Ang buhay natin galing sa Kanya. Amen? Amen? Praise the Lord. Ang hininga po natin galing sa Kanya, ang pamilya po natin galing sa Kanya. Amen? Ang kalakasan, kaalaman, kapayapaan ng puso, kagandahan ng buhay, lahat ng bagay na nakikita nating mabuti at maganda sa atin, galing sa Diyos yan. And of course, minsan kahit na parang hindi maganda, no? Actually, pinahintulutan ng Panginoon yon for us na matuto tayo sa buhay. Because God causes all things to work together for the good of those who love God. Lahat yan, nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikalulugod, no, ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So ngayong umaga, worship in its highest form is about being enlightened. No, kapag ikaw ay sumasamba sa Panginoon, ibig sabihin na enlightened ka sa iyong pagkaunawa. It's about being enthusiastic. No, yung pagiging masigla, no, na meron kang kagalakan na sumamba sa Kanya. And it's about becoming expressive, na talagang i-express ng iyong puso yung pagbibigay ng pagkilala, pagpaparangal, pagsamba sa ating Panginoon. Para higit nating maunawaan po yan, dumako tayo sa salita ng Panginoon. Mateo Kabanatang 2, talatang 1. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang isilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa panahon ng paghahari ni Herodes, may mga pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Pantas sila, matatalinong tao galing sa silangan. At sinabi ng talatang 2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang marinig ito ni Herodes, labis siyang nag-alala. At gayon din ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem. Pinulong niya ang lahat ng mga pinunong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan sa sambayanan at tinanong sa kanila kung saan isisilang ang Kristo. At sumagot sila, doon po sa Bethlehem ng Judea, tulad ng isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pa huli sa mga pinuno ng Juda. Sapagkat manggagaling sa iyo ang isang pinuno na siyang magpapastol ng aking bayang Israel.
Pagkatapos ay lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tiniyak mula sa kanila ang panahon ng paglitaw ng bituin. Sila'y kanyang pinapunta sa Bethlehem at pinagbilinan ng ganito, pumunta kayo, hanapin ninyong mabuti ang sanggol, kapag siya'y nakita na ninyo, balitaan ninyo ako, upang ako'y makapunta rin at sumamba sa kanya. Pagkatapos marinig, ang hari ay umalis na sila, at ang bituing nakita nila sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa huminto sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Talatang 10. Labis ang kagalakan nila nang makita ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang bata kasama ang ina nitong si Maria. Sila'y yumukod at sumamba sa bata. Binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at nagandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. At dahil binalaan sila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip, na huwag na silang babalik kay Herodes, dumaan sila sa ibang daan, pauwi sa kanilang bayan. Purihin ang Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos sa kanyang salita? Jesus Christ is the reason for the season. Kaya merong Pasko dahil merong Jesus na dumating at ang Jesus na yan, siya yung ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas. Siya yung nagpatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang purpose, layunin ng Pasko. And of course, merong celebration ng Pasko, pero itong mga celebration na ito ay magiging shallow na lamang or mababaw kapag hindi naunawaan ng isang tao ang totoong pagkilala sa Diyos. Kapag hindi niya naranasan ang tunay na dahilan ng Pasko, kapag hindi niya nakilala si Jesus, ang tagapagligtas, ang Panginoon, na nagpapatawad ng mga kasalanan. At ang Panginoong Jesucristo, siya sa kanyang pagdating ay sinamba siya ng mga pantas. Alam niyo po, sa iba, kumbaga parang meron silang kaisipan na hindi ba kailangan i-celebrate ng Pasko kasi hindi naman natin alam ang date, no? Of course, totoo naman yon. Pero ang katotohanan ay maliwanag na meron pong dumating na tagapagligtas. Merong dumating na magbibigay ng kapatawaran at kaligtasan sa tao. At ang pangalan niya ay si Jesus. And that is why every Christmas, no, we commemorate, we recognize, we celebrate na si Jesus ay dumating. At dito po nakita natin sa mga talatang binasa natin kung paano siya sinamba ng mga taong matatalino. Ang kanilang pagsamba ay isang mataas na antas at uri ng pagsamba dahil ang Diyos mismo ay nalugod sa kanilang pagsamba kaya sila ginabayan ng Diyos. No? Binila sila ng Panginoon at ginabayan sila ng Diyos sa kanilang pag-uwi. Yun sinasabi diyan, binalaan sila ng Panginoon. In other words, God gave them direction para hindi na bumalik doon sa hari na pwedeng mag-isip na masama sa kanila at bumalik na sila sa kanilang lugar na dala ang pagpapala ng Diyos. Ano dahilan? Bakit sila pinagpala ng Diyos? Ano ang dahilan kung bakit natanggap nila ang basbas, ang pagkilos ng Panginoon sapagkat ang kanilang pagsamba ay isang mataas na antas ng pagsamba. The question today is this: what is the highest form of worship? Ano ba itong mataas na antas ng pagsamba? Makikita natin yon sa ating mga talata. Una po, ang unang mataas na antas ng pagsamba. The highest form of worship is an enlightenment of understanding in knowing who God is. Tandaan po natin to. Hindi lubos na makikilala ng isang tao na sasambahin niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat unless na siya ay na-enlightened. Hindi mo maintindihan yung pagtaas ng kamay, yung pagpupuri sa Diyos, yung pag-awit ng pagsamba at pagkilala sa Diyos. Hindi maintindihan ng isang tao yung pagluhod. At minsan mararamdaman mo na parang kang umiiyak sapagkat nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Hindi mo ito maintindihan unless na ma-enlighten ka. Unless na maliwanagan ka.
And that is why we pray that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of our understanding be enlightened. Na makilala natin ang Diyos. Kasi ngayon, maraming uri ng pagsamba. But the question is, tama ba? Totoo ba yung pagsamba? Totoo ba yung recognition sa Diyos? Tama ba yung pagkakilala sa Panginoon? Is it biblical? Makabiblia ba yung pagsamba? So nakasulat sa banal na kasulatan kung paano ang isang tao ay sasamba sa Diyos. Nire-recognize niya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa kanya. Ang Diyos na nagbigay ng existence sa kanya. Ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kalakasan, ng karunungan, ng kagalingan, ng kahusayan, ng mabuting pamilya. So paano marirecognize ang Diyos? Marirecognize lamang ang Diyos kapag ang isang tao na-enlighten. Sabi mo sa katabi mo, kapag na-enlighten ang isang tao. Ibig sabihin, kapag naliwanagan ka. Kasi kapag naliwanagan ka, kahit na malayo ang bahay mo, kahit wala kang pamasahe, pupunta ka sa church para sumamba sa Panginoon. Bakit? Kasi naliwanagan ka eh. Naintindihan mo. You see, ang mataas na antas na pagsamba ay pagkakaroon ng kaliwanagan, ng pagkaunawa na makilala mo ang Diyos sa iyong buhay. Tingnan po natin yun. Sinabi sa Mateo, Kabanatang 2, talatang 2. Itong mga pantas na tao, matatalinong tao, nagtanong sila nung dumating sila sa Jerusalem. Sabi nila, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nasaan siya? At ang napagtanungan pa nila, yung hari doon sa Jerusalem, na nalaman ni Herodes. Sabi nito mga pantas, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Ang hari ng mga Hudyo, ito yung hari ng mga hari. Ang Panginoon ng mga Panginoon na binabanggit sa Revelation, He is the King of Kings and the Lord of Lords. They recognize Him. Sabi nila, nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang sambahin siya. Now listen carefully. Ito pong mga pantas nito, ang tawag sa kanila ay mago. No? Ibig sabihin ng mago, sila yung mga magi or pantas, matatalinong tao. Mataas yung level ng thinking nila. Galing sila sa matataas na paaralan. Nakapag-aral, naging dalubhasa. They were educated men who were specialized in astronomy, astrology, and the natural sciences. Matataas na klase ng thinking o ng kaisipan meron ang mga taong ito. Pero sabi sa banal na kasulatan, hindi lamang sila mga wise men ayon sa standard ng mundo, sila ay tinatawag na wise men ayon sa pamantayan ng Diyos. Sabi sa wikang Ingles, ganito, Matthew 2 verse 2, the wise man said, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and we have come to worship him. Take note of this. Matatalinong tao, educated man, galing sa matataas na paaralan, nagpakadulubhasa. Pero pumunta sila sa Jerusalem. Sa katotohanan, ang paglalakbay nila papuntang Jerusalem ay marahil tumagal ng 3-6 na buwan. O marahil ay 1 taon na paglalakbay. Kasi galing sila sa malayong panig ng silangan. Probably Persia or modern Iran ngayon or Mesopotamia or Babylon. Kasi doon nag-sprout yung tinatawag na knowledge. So, itong mga lalaking ito na matatalinong tao, sabi nila, we have seen. Now, the Bible says, when they said, we have seen, the word seen in Greek is ido. Na ang ibig sabihin, to perceive, to know, to understand. Sabi nila, nakita namin. In other words, nalaman namin, naintindihan namin na merong star na nagsisimbolo sa Diyos, na merong darating na hari na tagapagligtas.
Hari ng mga hari, naintindihan nila. Sa kabila ng meron silang mataas na pinag-aralan, nakapagtapos sa pinakamataas na paaralan marahil, pero hindi ito naging hadlang upang makilala nila o maintindihan nila o ma-recognize nila sa buhay nila na merong darating na tagapagligtas. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, may mga taong matatalino na parang wala nang puwang sa kanila ang Biblia, ang salita ng Diyos. But praise the Lord, itong mga wise men na to, the reason why the Bible says they were called wise men, kasi wise sila in the eyes of God. Not just in the eyes of the world, but in the eyes of God. Marahil itong mga wise men na ito, sa pag-aaral nila, sa pagsasaliksik nila ng astronomiya, ng science, no? Meron silang isang libro na nahawakan. At marahil nabasa nila doon sa libro na yon. Kaya alam niyo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi merong Bible eh. Merong Biblia na magpapaliwanag sa'yo, magtuturo sa'yo kung sino ang Diyos na dapat sambahin. Siya ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na mismo na nagkatawang tao. Marahil nakita nila, nabasa nila yung Old Testament kasi during the time, ang Old Testament scripture ay nakakalat yan. Marahil nabasa nila yan. Praise the Lord, sa mga bahay ngayon, may mga Biblia. Sana naman nababasa rin. No? But tingnan natin sila. Maybe nung binabasa nila, they were inspired and enlightened by the Holy Spirit na maintindihan nila, malaman nila, maintindihan nila kung ano sinasabi. Kasi nakasulat sa Bible, yung pagdating ng Panginoong Jesucristo, prophecy yan eh. Propesya yan. Kaya nga, laging nasa thinking ko, nasa isip ko, pagka nagbabasa ako ng Bible, kahit sa Old Testament or New Testament, ang thinking ko lagi, ano yung principles na makukuha ko? Ano yung promise na maaaking mayayakap o makiklaim ko o maangkin ko, at ano yung prophecy. Marahil sila sa pagbabasa nila nakakuha, nalaman nila yung prophecy na nakasulat doon sa aklat ng mga bilang. Tingnan natin. Aklat ng mga bilang, kabanatang 24, talatang 17. Sabi diyan, aking makikita siya. Ito yung prophecy ng pagdating ng star na nagsisimbolo sa ating Panginoong Hesus. Sabi diyan, aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking pagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel at dudurugin ang noo ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Yun yung prophecy. So wikang Ingles, ganito ang sabi, in the Numbers chapter 24, verse 17, New International Version ng Bible, it says, I see him. That's the reason why they have sinned. Because it was written, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star will come out of Jacob. Merong star. Merong pinuno. Merong hari. Merong tagapagligtas na lalabas kay Jacob. He is a scepter. A scepter will rise out of Israel. Merong pinuno na lalabas. And then, he will crush the foreheads of Moab. Na talagang dudurugin niya yung noo ni Moab na nagsisimbolo ng kasalanan. Dudurugin itong tagapagligtas, itong hari, ang kasalanan. Kaya nga yun ang purpose ng Pasko. Matthew 1 verse 21. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Jesus. Siya na tagapagligtas at kanyang ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kasi ang gagawin niya, dudurugin niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga, ang sino bang nakipag-isa kay Jesucristo, yung kalikasan ng kasalanan, dinudurog ito ng Panginoong Jesus. He will crush the foreheads of Moab, the skulls of all the people of Shet. Dudurugin niya. You see, the Bible is the Word of God. It is the tool of the Holy Spirit to enlighten our understanding. Kaya nung makita nila, nalaman nila yung prophecy na ito, sinubaybayan na nila. And probably, itong mga wise men na ito, they were the students of Daniel.
Kasi si Daniel napunta ng Babylon. At nagkaroon siya ng influence sa Babylon, sa Persia, nagkaroon siya ng influence because of that knowledge of God upon him. Daniel was a man of knowledge. God gave him that knowledge of the Word of God. Naging teacher siya. Siguro ito sila mga estudyante ng mga tinuruan ni Daniel. Kasi ang Diyos, sa bawat generation, nagre-raise up siya ng leader, nagre-raise up siya ng tagapagturo, nagre-raise up siya ng mga taong nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya sa generation natin, may ganito ngayon. May ni-raise up si Lord na para mag-share sa atin ng Word of God for us na maintindihan natin bakit may Pasko. Kasi sa iba, hindi sila nadidiwang ng Pasko, ayaw nila ng Pasko. Pero gusto nila ng Christmas bonus. Gusto nila ng 13-month pay. 13-month pay. Christmas bonus yon, di ba? Yung iba ayaw nila ng Pasko, pero gusto nila ng regalo. Are you with me? Parang, malungkot ba kayo? Hindi ba kayo puyat paghanda ng pagkain? You see, salamat sa Panginoon sapagkat merong Word of God, at ang Word of God ginagamit ng Holy Spirit to enlighten us. Ako na-enlighten ako ng salita ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya we always pray that the Spirit of wisdom, the Spirit of revelation will give us the knowledge of God. And that the Holy Spirit will enlighten our hearts. For us na talagang sambahin natin ang Panginoon. So that is the highest form of worship is enlightenment. Enlightenment of understanding, of knowing who God is. Pangalawa, the highest form of worship is an enthusiastic feeling of being in God's presence. Yung bang, pag sinabing enthusiastic, you have that spirit of enthusiasm. Enthu meaning God is with you, giving you that joy, giving you that gladness, giving you that happiness no matter what. Kaya nga, the Bible says He is Emmanuel. Matthew 1:23, meaning God with us. If God is with you, He will give you that joy and happiness. Why? Because in God's presence, there is fullness of joy. Pag naranasan mo yung presensya ng Panginoon, makakaranas ka ng matinding kagalakan, unspeakable joy na hindi mo maintindihan. Of course tayo, pag nakakita tayo ng kumukuti-kutitap, masaya tayo, di ba? Nakita tayo ng Christmas tree, masaya tayo. No? Iba nga, ayaw nila ng Christmas tree kasi wala daw sa Bible yun eh. But the reality is, we recognize Jesus. We honor Jesus. Ang Christmas natin hindi shallow. Hindi lamang tayo palamuti, hindi lamang tayo magandang damit, hindi ka lamang yung mga kasuotan o pagkain. Ang Christmas sa atin, si Jesus. Sapagkat naintindihan natin, nakilala natin siya. At siya yung ating tagapagligtas, na-enlighten tayo. At kung hindi ka pa na-enlighten, the Holy Spirit will enlighten you to worship Him. Amen? So, the second form of worship, highest form of worship is enthusiastic feeling. Ito ay isang mataas na antas na pagsamba, isang masiglang pakiramdam sa presensya ng Diyos. Matthew chapter 2, verse 10. Sabi diyan, labis ang kagalakan nila. Hindi, mahirap ipaliwanag yung matinding kagalakan nila. Mahirap ipaliwanag na kapag ikaw nakaranas ka ng matinding kagalakan, it is unexplainable eh. No? Yung matinding kagalakan na nasa loob mo. Sila matindi yung kagalakan sa kanilang kalooban. Ano yung naging dahilan? Sabi diyan, in the Amplified Bible, when they saw the Star of David, the star that symbolizes the presence of God, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Think about that. Rejoice exceedingly
Talagang tuloy-tuloy, continuously yung kanilang pagsasaya, yung kanilang kaligayahan. At sabi diyan, great joy. Isang matinding kagalakan yung naranasan nila. Matinding kagalakan pa sa mga nadiskubre nila, sa mga naranasan nila. Matatalinong tao yan. Ang iba sa kanila, marahil doktor pa na nakadiskubre ng mga gamot para sa mga may sakit na nagbigay sa kanila ng kagalakan. But this time, mas matindi naging kagalakan nila because they recognize the God of Israel. When they saw the star, tayo nga, pag nakita ng parol, pag nakita ko ng parol, masaya na ako eh. Pero iba yung feeling na kasama mo si Lord. Na nandun ka sa presence si Lord. Sabi niyan, when they saw the star. Now, the word saw in Greek, another word is, of course, another meaning is to perceive. Ido, to perceive. And to be aware of God's presence. Wow! Naging aware sila. Doon sa presence ng Panginoon, they became aware of the star that symbolizes of the presence of God. They recognized that they were near in the presence of God. Malapit pa lang sila sa presence ng Panginoon, pero matindi na yung kagalakan nila. Hindi na kayang ipaliwanag yung gladness, yung happiness na nasa puso nila. Ibang klase. Mga kapatid, pwedeng iba sa inyo, hindi pa ito naranasan. Pwedeng iba sa inyo naranasan na. Pero this is my prayer, na lahat tayo, lahat kayo maranasan nyo. Yung mataas na klase ng pagsamba na ikaw mismo talagang, hindi mo alam yung pakiramdam mo, talagang parang yung puso mo, yung kalooban mo, talagang ang saya-saya mo. No? Mas masaya ka pa kaysa doon sa regalo na pwede mong tanggapin. Mas masaya ka pa doon kaysa sa pera. Ibang klase yung kagalakan. Ngayon, nabaliktad ang Pasko eh. Ang Pasko, para maging masayang tao, kailangan may bigyan mo ng regalo, no? Kailangan bago damit, kailangan may pagkain. Kaya ang Pasko ngayon, ibang klase. Yung iba gumagawa na ng hindi maganda, kumukuha na ng hindi sa kanya para mairaos lang ang Pasko. Mali po yun. Meron o wala, may Pasko. Dahil si Jesus nasa puso natin. Sa katotohanan, ang Pasko araw-araw. Amen? You see, matindi yung kagalakan nila. That is the highest form of worship. For me, based on my study, naiintindihan ko, nakita ko, na-recognize ko na mataas ang klase ng pagsamba nila. Bakit? Kasi mataas yung pinag-aralan nila eh. Tandaan mo kapag isang tao mataas yung thinking niyan, mataas yung level niyan, mataas yung standard ng buhay niyan, ang pagsamba niyan, dapat mataas din. Kasi kung mataas yung level ng thinking, mataas yung standard ng pamumuhay niya, tapos yung pagsamba niya, sakto lang. Mga kapatid, si Lord hindi sakto lang. Yes, of course, the grace of God is enough. But the Bible says the name of God is El Shaddai. El Shaddai means more than enough. And God desires highest form of worship. Na na-enlighten ka, kaya ka sasampa sa Panginoon, na meron kang kagalakan na naramdaman mo yung presensya niya. Na ikaw ay nasa presence ng Panginoon. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Matindi naging kagalakan nila. Higit pa ron sa mga naranasan nila. Sa katotohanan, marahil naranasan na nila lahat eh. Sa panahon nila, ang pinakamagandang form of ng sasakyan o forma ng sasakyan, kamelyo. Pag naka-kamelyo ka, para ka naka-Lamborghini, naka-Ferrari. Mataas yung klase ng sasakyan na yan. At malayo yung kanilang pinanggalingan. May pera sila, mayayaman sila. Matatalinong tao. Pero nagpakumbaba sila para ibigay nila sa Diyos ang mataas na pagsamba. Bakit? Kasi naliwanagan sila. Bakit? Kasi naramdaman nila yun yung tawag na enthusiasm spirit. Naging enthusiastic sila sa presence ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Pangatlo po, the highest form of worship is an expression of the heart. Expression ito ng puso. Kapahayagan ng puso.
Yung puso na sumasamba sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi nakatingin sa isip, kundi sa puso. Hindi nakatingin sa panlabas na anyo, kundi sa puso. Ang mahalaga sa Diyos ay ang puso na sumasamba sa Kanya. It is an expression of the heart to love God and to honor Him. Ang mataas na antas ng pagsamba ay paghahayag ng puso sa pagmamahal at pagpaparangal sa Diyos. Tingnan po natin yan. Mateo Kabanatang 2, talatang 11. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata. Bata na, hindi na sanggol. Kasi marahil ay 1 taon o higit pa ang edad na dito ng Panginoong Hesus. Remember, nung nagalit si Herodes, if you will read the latter part, pinapatay niya ang bata, 2 years old down. Kaya nga nagkaroon ng matinding kapigatian o pagdadalamhati. Kasi yun ang purpose ng dyablo, pigilan ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya nung nakita nila dito, ang bata, kasama ang ina nitong si Maria, sila'y yumukod. At mga kapatid, ang pagyukod nila at pagsamba nila sa bata, matindi. Talagang total humility. Binuksan nila mga sisidlan ng kanilang kayamanan at nagadog sa kanya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. Tingnan natin to sa Amplified Bible na para ma-expound natin. It says, after entering the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped. So nung nag-fell down sila, lumuhod silang ganyan. Yung kanilang ulo ay talagang nando doon sa pagpapakumbaba. Now listen carefully, the word "so" in Greek is eurisko. Kanina yung word na "so" in Greek is ido, meaning to know, to understand, to recognize, to be aware of His presence. Now dito, iba naman ang meaning. Mataas naman na level na ito. Eurisko, na ang ibig sabihin, another word to see, which means to recognize and to know and to come to know God. Ito na yung level na talagang totally na-recognize nila ang Diyos. Totally na-recognize nila na yung batang ipinanganak ay Diyos. Jesus is God. He is the creator of the universe. According to Colossians 1:15, siya yung lumikha ng lahat ng mga bagay, nakikita at hindi nakikita. Si Jesus ang lumikha nun. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was created because of the Word. He is the Creator. Na-recognize nila. Naintindihan na itong bata na ito ay Diyos na nagkatawang tao. He is 100% God and 100% man. Hindi siya yung tao lang. Siya ay Diyos na 100% na nagkatawang tao. Kaya na-recognize nila. Kaya ito yung sinasabing eurisko, to recognize and come to know God. The Elohim, the everlasting God, the self-existent one. And the Bible says they fell down and worship Him. Now the word worship in Greek is proskuneo. Yun nga po yung pinakita ko sa inyo kanina. It means to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence to God. Matinding paggalang. Matinding pagpaparangal sa Diyos. Worship in its highest form is an expression of the heart. Puso na ito, mga kapatid. Kaya pagka love mo si Lord, naranasan mo yung pagmamahal ni Lord, naliwanagan ka niya, mararamdaman mo yung maligayang pakiramdam, masiglang pakiramdam sa presence niya, and then you will express yourself. Hindi pwedeng pagsasamba kay Lord, parang tuod, nakatayo lang. Hindi. Kapag naliwanagan ka, ibang klase yung pagsamba mo, expressive ka. Amen? Pakatabi kang katabi mo, dapat expressive ka kung talagang naliwanagan ka. Talagang ina-express ng puso mo. At yung expression ng puso nila, kung ano laman ng puso nila, yun yung kanilang ibinigay sa Panginoon.
ang taas ng level ng kanilang pagkilala sa Panginoon at ang taas din ng level ng kanilang pagbibigay ng offering sa Panginoon. Tingnan po natin. Ano binigay nila? And then they opened their treasures. The Bible says, they presented to him gifts. That gifts, they are fit for a king. Hindi na binigyan ng barya ang Diyos, ang hari. Hari iyon eh. Nakakahiya na magbigay sila ng kanilang mga tinatawag na second hand. Nakakahiya kay Lord yun. No? Nakakahiya na bibigyan mo si Lord ng tinatawag na parang sa'yo ay walang value. Pero kapag sa'yo, sa puso mo may value, kahit na yan ay isang piseta, kahit yan ay piso lamang, katulad ng babaeng balo na nakita ng Panginoong Isus, pinanood niya yung mga nagbibigay doon sa templo, kasama niya yung mga alagad niya. Yung iba nagbibigay ng sobra, ang lalaki ng binibigay nila, sobra sa kanilang kayamanan. Pero merong isang babae na yung kanyang ibibigay, kanyang pinagpaguran, merong value sa kanya. Piso lang yun, pero napaka-valuable sa kanya. Nung binigay niya yun, sabi ni Lord, the Lord recognized her. Siya yung nagbigay ng pinaka-the best na pagbibigay. Bakit nagbigay siya mula sa kanyang puso? Pero ito ibang level to mga kapatid, no? Ibang level to kasi matataas na tao to, mga kilalang tao to, no? At dahil mahalaga sa isa yung gold, binigay niya yung kanyang ginto. Yung isa mahalaga sa kanya yung frankincense, yung incenso, binigay niya yung nasa puso niya. Now, the gold symbolizes the kingship and royalty of Jesus Christ. Yun yung gold eh. Kaya para sa kanya, the best, ito yung pinakamahalaga sa akin, bibigay ko to kay Lord. At yun ang nagsisimbolo ng royalty ng Panginoon. Frankincense symbolizes the divine nature of Jesus Christ, that He is God, the creator of the universe. Kaya yung incenso, ito ay yung umuusok na yun na nagbibigay ito ng pagkilala na si Jesus ay Diyos. Una, hari siya. Pangalawa, Diyos siya. Pangatlo, yung myrrh. Myrrh is a costly perfume that symbolizes the perfect humanity of Jesus Christ and foreshadows His death and sacrifice for us. Yung myrrh o yung myrrh ay isang napakamahal na pabango na galing pa sa malayong lugar ng India. Pinakamataas na level ng pabango na binigay niya sa Panginoong Isus na nagsisimbolo ng perfect humanity of Jesus Christ as a sacrifice for us on the cross. Mga kapatid, ibang klase yung level nila. Bakit po? Na-enlighten sila. They experience enthusiasm in the presence of God. And ang tindi ng expression ng puso nila, ng pagsamba at pagkilala sa Panginoon. At yung binigay nila, the best fit for a king. Ngayong umaga, hindi man tayo hinihingian ni Lord ng the best sa buhay natin. Pero niwala ko, yung the best sa atin, ikaw mismo. Just be the best version of yourself. Ikaw ay regalo ng Diyos sa pamilya mo. Regalo ka ng Diyos sa sarili mo. Be the best for Him. Give your best worship for Him. Hindi yung paglapit mo lang sa Panginoon, sakto lang. Yung pagsamba, sakto lang. Walang sakto kay Lord. Kay Lord, umaapaw, abundant, matinding pagdaloy ng pagsamba at pagpapala sa buhay natin. As we celebrate Christmas, I pray that the precious Holy Spirit will make us wise men and women of God who worship Him in its highest form of worship, being enlightened, enthusiastic, and expressive of our hearts in worship of God. Amen? Praise the Lord. Let's pray. Lord, salamat po ngayong umaga. Thank you so much for your message for us. Hindi naluluma, Lord, ang salita mo.
Hindi naluluma ang Biblia. Lagi kang may bago sa amin, Panginoon. Ang salita mo'y laging bago sa amin, laging sariwa sa amin, Panginoon. Make us, Lord, the best version of ourselves as we worship you, Lord. As we are heading to the new year, Lord, make us wise men and women of God. Make us a new man, a new woman, Lord, for you. Make us the best version of ourselves. Thank you so much, Lord, kasi ang salita mo laging bago. Tulungan mong bawat isa na maliwanagan, maintindihan nila yung mga principles, mga promises, prophecies sa Biblia na magbibigay sa kanila ng kasariwaan ng buhay, kabutihan ng buhay, kagandahan ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Habang ang mga uloy na kayuko, mga matay na kapikit, marahil bisita ka ngayon, na-invite ka, first time mo, o marahil second time mo. Kapatid, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Ang Pasko ay dumating si Jesus, kaya may Pasko. But Christmas is not just Christmas lights, good food, or Christmas party. Christmas is about Jesus. He is our Savior. He came to save you. He came to save me. He came to save us. He died on the cross. Hindi siya nanatiling bata. Lumaki siya. Nag-edad ng 30. At the age of 33, He died on the cross. He shed His blood for the forgiveness of our sins. Kaya kung wala pa si Yeso Cristo sa puso mo, mamimiss mo ang Pasko. Alam mo, sa katotohanan, maraming tao hanggang ngayon, namimiss nila yung totoong kahulugan ng Pasko. Hindi nila naiintindihan ang totoong kahulugan ng Pasko. Si Herodes, hindi niya naintindihan, hindi niya naranasan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Na-miss niya yung totoong meaning ng Pasko. Yung mga tao sa Jerusalem during that time, they know the Bible. Sabi nga nila, ipapanganak ang Kristo sa Bethlehem. Pero wala sila doon sa mismong kapanganakan ni Jesus. Ano ibig sabihin nun? Na-miss nila. Hindi nila naranasan ang totoong kahulugan ng Pasko. In Luke chapter 2, yung innkeeper, na-miss niya yung kahulugan ng Pasko. Bakit? Kasi kung naintindihan niya lamang na yung ipapanganak, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, bibigyan niya ng magandang lugar. Pero ang Panginoong Hesus ipinanganak sa sabsaban. Bakit? May mga taong hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan ito. Marahil ngayong umaga, isa ka sa kanila. Hanggang ngayon, nagsiselebrate ka ng Pasko. Nagsiselebrate ka ng Pasko. Gusto mo lang maging masaya, pero pagkatapos ng kasiyahan, malungkot ka na uli. Kaibigan, kapatid, hindi ganyan ang pagdiriwang ng Pasko. Hindi ganyan ang Christian life. Kaya kung wala pa si Yeso Cristo, sa puso mo, maghari siya sa iyo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At kung nais mo yan, ngayong umaga, just be sincere. Maging totoo ka sa sarili mo. If you want to be the best version of yourself, make Jesus Christ the Lord of your life because He will change you. He will make you wise in the eyes of God. Just make Him the Lord and Savior. Repent from your sins. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ang kasalanan ang nagpapabigat sa ating buhay. Kaya maraming tao mahirap, may sakit. Bakit? Kasi may kasalanan na nagpapabigat sa kanilang buhay. Tandaan mo, si Jesus ay naparito upang wasakin ang gawa ng dyablo at ang gawa ng dyablo ay sa pamagitan ng kasalanan. Kaya ngayong sandali, kung nais mong tanggapin, nais mong maghari si Yesu Cristo sa iyong buhay, nais mong mapatawad ka sa iyong mga kasalanan, just repeat this simple prayer. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nananalig ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo ng aking buhay. Namatay ka sa krus. Tumagas ang iyong banal na dugo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Tanggalin mo po sa akin ang kapangyarihan ng kasalanan. Tulungan mo akong maging matuwid, maging mabuti ang aking buhay, maging the best version ako ng aking sarili na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, ng kapurihan sa Diyos.
Salamat po sa iyong pagpapatawad at paglilinis sa aking buhay. Baguhin mo ako, Panginoong Hesus. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Lord, salamat po sa mga nanalangin. And I pray, Lord, that you will work to them through the Holy Spirit. That you will give them, Lord, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, O Lord, in the knowledge of Jesus Christ, that the eyes of their understanding be enlightened. In Jesus' name, amen.